Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. At thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. I truly appreciate it. Tignan po natin ang mga messages ninyo for the week, no? October 8 to 14. And pasensya na po kayo ha, Capricorn, dahil hindi ako makapag-shuffle ng maayos ngayon kasi masakit po yung right arm ko. So, tingnan natin ang mga messages for you. Paunang mensahe ninyo, Kane. Ayan. Pay attention to your health. Okay? Sa sobrang sipag ninyo, Capricorn, maaring napapabayaan na ninyo ngayon ang inyong kalusugan. Maaring hindi kayo nakakatulog ng maayos, nakakakain ng maayos, hindi kayo nakakakain ng sa oras, maaring ganun dahil sa kabisihan ninyo. So, this is a reminder for you to pay attention to your health. Otherwise, kung magpapatuloy ang pagpapabaya sa inyong kalusugan, it will backfire on you. At alam nyo na kung ano ang maaring mangyari, diba? Kaya, ngayon pa lang, i-prioritize na ninyo ang pag-aalaga sa inyong sarili. I-incorporate ninyo yan sa inyong mga priorities every day. Okay? What else? We have stored news of a birth or a new business opportunity. Ayan. So, may balita kayong maririnig, no? May mababalitaan kayo, manganganak na. Maaring mga kapamilya ninyo to. Maaring kapatid ninyo, anak ninyo, pamangkin ninyo, or maaring best friend ninyo. It could be anyone, no, na close to your heart, kapamilya ninyo or kadugo ninyo or kaibigan, no? Maari din na yung balitang maririnig ninyo or matatanggap ninyo is an offer for you for a new business opportunity, no? So congrats, victory, yay, victory in some endeavor. Maaring yan ang pinagkakabisihan ninyo, Capricorn, sa ngayon. At pagtatagumpayan nyo naman din, no? Mabibigyan din kayo ng reward. Yung sipag-tiyaga ninyo dyan, ito, no? Pagtatagumpayan nyo din. So, congratulations. Tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. Black Tourmaline, protect your energy. Ayan, protect your energy, protect your health. Ganon. No? Lalo-lalo na sa mga, kasi ang iba sa inyo naririnig ko, you are an empath, no? You're very empathic, kaya napakahalaga na lagi ninyong poprotektahan ang inyong energy so that hindi dumikit sa energy field niyo kung ano man ang mga negativity, no, na nasa inyong paligid, nasa inyong environment, sa mga taong nakakausap ninyo. So you may need talaga to shield yourself, no, with protective light. Ayan, mag-meditate kayo lagi, no? At iprotektahan ninyo ng protective light ang inyong energy field. Nang sa gayon, hindi kayo basta-bastang nakakakuha ng negative energy ng mga tao sa paligid ninyo. Hindi ninyo mararamdaman kung ano yung nararamdaman nila, lalong-lalo na kung yan ay negative, no? So, kaya mahalaga na protect your energy. Surround yourself with positive thinking people, with happy people, with inspiring people, yung mga ganon. At iwasan natin yung mga katulad ng mga marites, marisol, yung mga ganon. Those are negative. So, we have loosen your grip. Ayan, Capricorn. Maaring ang iba naman sa inyo dito is super attached to kung ano ang gusto ninyong mangyari, no? Sa, let's say, for example, sa mga plano ninyo, sa mga endeavor ninyo, maaring ini-insist ninyo kung ano talaga yung gusto ninyong exactly na mangyari. But, the more na ginagawa natin yan, mas the more na nag-i-elude sa atin kung ano yung gusto natin. The more na mas nagiging komplikado ang mga sitwasyon at saka mas lalong lumalayo kung ano yung gusto natin, 'di ba? Kaya iniimbitahan kayo dito to loosen your grip, no? I-let go nyo na lang 'yon. Kung ano yung gusto ninyong mangyari talaga na exactly ganon. Most of the time hindi naman nangyayari kung ano talaga ang eksaktong gusto natin mangyari, 'di ba? Kasi maraming mga bagay ang beyond our control. Kaya in this case, maaring ganun ang ganap. Kaya iniimbitahan kayo dito to loosen your grip
at sumabay na lang kayo sa agos ng buhay, no? Just listen to your intuition, follow what your intuition is telling you, and go with the flow, at mapapansin niyo na mas magaan, mas maayos, at kung ano ang best para sa'yo, yun ang ibibigay sa'yo ng Divine Universe, no? So what else? We have adventuring, create your own luck. Ayan, create your own luck. Unang-una, ang pwede ninyong gawin dito, protektahan nyo muna ang iyong energy, no? Always protect your energy, nang sa gayon, lagi lang positibo, lagi lang maganda, maayos ang energy na mapipick up ninyo, no? Lagi lang mabuti, iwasan ang mga negative energy surrounding you, nang sa gayon, hindi yun ang mapick up ninyo. And with that, you know, you can start focusing on creating your own luck, no? Yung LUCK, yung swerte. Kasi kung puro negative ang nasa paligid ninyo, mahahawa din kayo niyan. At hindi nyo yan magagamit para ikakabuti ninyo, no? Kaya mas magandang malinis ang energies na nasa katawan natin, yung mga energies na naka-influence sa atin, nang sa gayon, mas malapit tayo doon sa swerte, mas malapit tayo doon sa mga blessings, at sa mga kung ano-ano pang magagandang experiences na maaring nandyan sa paligid natin na dapat ma-experience din natin, no? Peace, you are finding the element of peace, napakahalaga din yan. Nang sa gayon, you know, pag may peace of mind kayo, pag peaceful ang paligid ninyo, nakakaapekto yan din sa pagpapaganda ng ating pakiramdam, 'di ba? Mas magiging maaliwalas din ang pag-iisip natin, maluwag ang pag-iisip, free of mind clutter tayo kapag we are at peace, 'di ba? What else? We have commitment. Ayan. So, ang napipick up ko dito, maaring commitment ito sa person, no? Sa person. Maaring commitment ito sa person ninyo, no? Maaring this is related to relationship. Specifically, ang love and romantic relationship, maaring commitment ito sa trabaho, commitment ito sa negosyo, sa business partner ninyo, maaring ganun. And maybe yun ang focus ng iba sa inyo sa ngayon, ano? What else? We have closure. Ayan, so merong ano dito, no? Meron magkakaroon na ng pag-uusap dito at finally, no? Yung parang magkakaroon na ng finality dito ang inyong sitwasyon sa relasyon. Maaring ang iba sa inyo dito, then nag-hang on pa doon sa inyong relationship. Maaring this is a rocky relationship, or maaring may separation na talaga na nangyari dito, pero maaring umaasa pa kayo, no, na maaring maayos pa ang sitwasyon ninyo, magkakabalikan pa kayo, maaring ganon. But now, you know, with disclosure energy, maaring meron ditong pag-uusap na magaganap, maaring ma-realize nyo na tama na, no? Enough is enough. This is the end of the situation na, at maaring handa na kayo sa pag-move on dito from that relationship. Maaring mapapansin din ninyo dito, or maaring pinag-aralan na ninyo ng matagal na ang person ninyo, ang situation ninyo, and maybe you're going to realize this time na tama na. Enough is enough. Tama na ang paghihintay mo. Maaaring hindi mo din naman na naaaninag, no, ang chance na maaring magkabalikan pa kayo, kaya't maaring mag-initiate ka na dito ng conversation between you and your person para magkaroon na kayo ng closure, no? So what else? We have Eight of Cups. Yeah, definitely you're walking away from this relationship na. Yung mag-move on na kayo, handa na kayo ngayon na iwanan talaga ng totally ang sitwasyon na to. Yung closure na to is going to be the susi para sa'yo, para doon sa pagbubukas ninyo ng bagong sitwasyon, bagong experience, no?
sa buhay, no? Ito na yun, no? Ito na yung pagkakataon na talagang finally, you know, you are going to embrace newness sa buhay ninyo, new situation, new life. Maaring you're going to welcome dito a new person na din, no? From this closure, maaring magbubuo na din ang isip ninyo na you may be ready for new one, new person, new love, new relationship, no? And magbabago dito ang lahat, no? Magbabago ang lahat sa buhay ninyo dito. Kasi, you are heading towards happiness dito. Dito sa Eight of Cups, you are choosing your happiness, you are choosing your life dito, no? Kaya naman, papunta kayo sa kung ano ang ikakasaya ninyo, no? Kung anong direction man ang pipiliin ninyo ditong tahakin, that is where you feel na makukuha ninyo ang happiness, ang contentment, no? And magiging masaya talaga kayo sa kung ano man ang pupuntahan ninyo. May bagong relasyon man o hindi, hindi man yun ang focus ninyo, magiging masaya kayo. There will be contentment where you are heading, dahil makukuha nyo din dito kung ano ang gusto ninyong makuha, no? Eight of Cups, ang sunod dito is Nine of Cups, which is a wish fulfillment energy. Kaya merong wish dito na magka-come to fruition for some of you. Kung anong gusto ninyo, makukuha ninyo. Wheel of Fortune, sobrang swerte ninyo, Capricorn. Parang yung closure na to, ito yung magbubukas ng pinto for more blessings, for prosperity and abundance sa buhay ninyo. And good things, all good experiences, no? Maaring papasok na silang lahat dito. Maaring ito yung barrier ninyo between you and your genuine happiness, between you and your success, between you and all the good things na maaring mangyari sa buhay ninyo. Maaring yung relasyon ninyo, yung pag-hang on ninyo sa relationship ninyo with this person, yun ang nagiging blockage. Kasi tignan ninyo, ngayon magkakaroon na ng closure, ngayong magdedesisyon na kayo na enough is enough, tama na, I'm going to put an end to this situation na. Tignan ninyo kung anong ang mahahanap ninyo. Swerte sa lahat ng bagay, pera, relasyon, trabaho, kung ano pa man yan, and happiness, diba? You are heading towards your happiness talaga dito, Capricorn. With this, all this swerte, din dito, talaga namang, ano na kayo, yung parang nagbubukas kayo ngayon ng floodgates ng lahat ng kagandahang pwedeng mangyari sa buhay ninyo, Capricorn, no? So, yun ang ganap. Lovers, ayan. So, maybe, ang iba sa inyo, Capricorn, is ready to enter into a new love and romantic relationship na, no? Maaring may bago na talaga, no? May someone new dito whom you feel na ito yung mas para sa'yo. Ito yung tamang person para sa'yo, na maaring mag-alaga sa'yo, maaring mas may connect kayo dito, maaring mas nararamdaman ninyo dito sa taong ito yung genuine love para sa'yo, maaring ganun ang sitwasyon, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.